Naglandfall na sa kalupaan ng Catanduanes area itong sentro ng bagyo na kung saan makikita natin dito bagamat yung sentro ay sa Catanduanes area pero makita natin dito mga great no yung bahagi na masyadong dark red, ibig sabihin yan may dalang masyadong malalakas na mga pag-ulan at malakas na hangin. Ito naman kung i-zoom in natin based dito sa forecast no sa ating pong windy.com, ang area kung saan po naglandfall yung mata ng bagyo sa may part ng Vega at ilang pang mga kalapit na area, partikular sa may Baga-Manok, ito pong area ng Pandan at Karamuran. So posibleng sa mga oras na ito, sila ay nakakaranas ng matinding hagupit nitong bagyo. At inaasahan natin no, sa kalagitnaan po nito, pag ganyan pong senaryo, posibleng kakalma po ng bahagya ang area and then susunod muli yung hagupit nito pong bagyo. So ito po no sa ating pong forecast mula po sa ating windy.com as of 9 a.m. kanina po nang maglandfall po ito pong bagyo. So maliban dyan, sabi nga natin kahit na hindi po kayo ang sentro ng bagyo, pero asahan nyo po yung lakas ng hangin na maranasan. May kita natin sa pinost natin kanina lang, ito po ay sa part ng Bato area. So yan po yung Bato area, may kita natin malayo po doon sa sentro, pero kita nyo po sa video, yan natin pinapakita ngayon, matindi, di ba yung lakas ng hangin na kanyang dala. Kaya huwag pong kampati sa ating mga kabayan, kahit na kayo po ay hindi po sentro or malayo sa sentro ng bagyo, asahan nyo ang lakas ng tindi nito pong bagyong si Pipito. Tapos na unang maglandfall sa parte ng Catanduanes, asahan na susunod naman na posibleng punterihin ay sa parte ng Aurora. Kung sakali na walang pagbabago dito po sa magiging daan ng bagyo na kung saan makikita natin dito na walang ibang lugar na posibleng malandfall kundi sa may parte na nito pong Baler Aurora. So tingnan natin based dun po sa movement nito pong bagyo. Pero bago dyan, hindi man po magtatama sa kalupaan sa parte ng Bicol area, partikular, asahan pa rin po na makakaranas po na matinding lakas ng hangin. Ito pong mga area ng Karamoan, itong Simora, ang Tinambok, Tigaon, ang parte ng Naga, asahan pa rin dyan sa Sipukot, part ng Dait, at ito naman pong Jose Panganiban na mga area. Ito po ay sa parte po ng Camarines Sur at Camarines Norte. So kung tingnan natin sa movement, ngayon pong gabi at mamayang madaling araw hanggang umaga, babayuhin na malalakas na mga hangin. Ito pong mga area nito at posibleng magdala rin po ng malalakas po na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha. So inaasahan hanggang umaga, bukas ng madaling araw, pasado alas 7, ito naman po, tutumbukin po itong area ng Polillo Island. May kita natin dito na bagamat hindi po dadaan ang sentro, pero depende pa rin po yan sa magiging senaryo kung meron bang pagbabago sa magiging movement. Pero asahan po sa area po ng Panukulan sa Polillo Island at Patnogan na malakas na mga hangin at pag-ulan na inyo pong maranasan. Ulitin ko nga, ayon sa paliwanag po ng ating DOST Pag-asa, posibleng makaranas mula doon sa sentro up to 300 kilometers na layo. So ibig sabihin yan, malawak po ang sakop po nito na makaranas po ng malakas na mga pag-ulan at malakas na hangin. So ngayon, dito naman po sa estimated po, ulitin po natin, pero ito po ay possible na magbago pa, maaaring sa itaas po ng Maria Aurora, ito di kaya naman dito sa may area po ng Dipakulaw or umabot ng Kasiguran or di kaya naman po bumaba ng bahagya sa may Gabaldon, Umiray or Impanta. So yan po ngayon pa lang pinaghahanda na natin yung mga residente dyan or kung maaari, kung hindi nyo pa naranasan po ngayon yung malakas na mga pag-ulan ay dapat nare-ready nyo na po yung inyo po mga gamit, especially yung inyong mga cellphone or inyong mga power bank or i-charge na po yung inyo po mga ilaw nang sa ganon meron kayong magamit sa ilang araw kung sakali na mawalan po ng supply ng kuryente. Muli, pinaghahanda natin ito pong mga ilang pang kalapit na area. So, araw po ng linggo, babayuhin po yung mga lugar, parte ng San Jose, Tarlac City, Ambangbang, Bagyas, Baguio, San Carlos, itong Bacnotan, Candon, ang Bolinao, Dasul at Candelaria. At bagamat malayo po doon sa pinaka-wave, pero asahan pa rin po sa part ng Metro Manila na makaranas po kayo ng mga bahagyang malalakas na mga pag-ulan sa part ng Quezon City, Dasmariñas at ilang pang mga lugar dito po. So sa ating mga kabayan po, huwag kampante po sa mga lugar na malayo po sa sentro dahil di natin alam, baka magbago po ang takbo nito sa mga susunod po na oras. But dito po sa initial na forecast, possible yung exit area ay sa part ng Baguio or part ng Bacnotan, Candon or di kaya naman baka bumaba sa parte ng Bulinaw or Dasul or baka bumaba ng bahagya sa may Candelaria. Kaya ingat po sa ating mga kabayan po dyan at antabay po sa ating mga update na ibabahagi po sa inyo.